Good day sa inyo mga migs. So for today's video, magpapalit tayo ng coolant sa ating KTM RC mga migs. Quick question, kailan nga ba tayo dapat magpalit ng coolant? So every 2 to 3 years or 15,000 to 30,000 kilometers, no mga migs, para ma-prevent natin yung corrosion at ma-maintain natin yung optimal engine performance ng MC natin. And so, ito yung gagamitin ko mga migs, ang Motorex M3.0 coolant, color pink. Ang tanong, anong pinagkaiba nito sa color green na M5.0? Explain ko sa inyo mamaya mga migs. Yung coolant kasi natin, nagdi-degrade yan over time at nababawasan yung effectiveness niya. So tara, simulan natin. Pwede natin tanggalin yung fairings niya, fairings not flarings, at saka itong bilikan nang sa ganun na magka-access tayo sa loob. Tumambak sa inyo ang napakaruming bituka. Di ba, lilinisan natin niya mamaya. So ito yung radiator niya mga migs. Itong cap, tatanggalin natin niya mamaya. And then sa water pump niya, ayan, may screw siya. Ayan mga migs. So itong screw na to, tatanggalin na ito mamaya, no. Magsisilbing drain hole natin yan. Linisan muna natin konti. Okay, gamit ang 8mm socket or wrench, tatanggalin natin tong bolt ng water pump mga migs. Ito ang magsisilbing drain plug natin at may seal ring ito o mas nakaugali ang tawaging crash washer. At pwede natin kamayin pag malambot na. Kung napapansin nyo ay walang tumulo or kakaunti lang mga migs, no. So naka-vacuum kasi. Pag tinanggal natin tong radiator cap nya, itong filler cap nya, re-release na siya since papasok na yung hangin. Buksan natin. So kung mapapansin nyo, pag naluwagan ko na itong filler cap ng radiator natin, ay tatagas na yung old coolant. So kahit luwagan ko lang muna, mamaya ko nabubuksan, na sa ganun ay walang mahulog ng mga foreign objects o mga insekto. Problema pa ako. Anyway mga migs, after nito ay magre-refill tayo ulit gamit ang distilled water, then flush out na naman natin, no. Nang sa ganun ay malinisang maigi talaga yung radiator natin at matanggal yung lumang coolant sa kasulok-sulukan. Dito natin dadaan sa compensating tank niya, nang sa ganun bumaba dito para maano talaga yung ma-wash out siya talaga mga mix, no, at malinisan yung compensating tank niya. So more than 10,000 pa lang yung odo ng motor natin, pero kailangan na natin mag-flush out kasi whichever comes first, magti 3 years na kasi ang motor. So as you can see, wala na tumutulong coolant mula sa drain hole ng water pump natin. So pwede na tayo mag-refill ng distilled water mga mix, no, mula dito sa compensating tank, then bababayan dito sa radiator natin. Yan mga mix. Nasa ganun ay malinisan yung compensating tank natin, bababa siya dyan, then paandarin natin siya mga ilang minuto mga mix, no, at least 3 bars. Then ito yung sinasabi ko kanina, dito ay seal ring o tinatawag nyo yung crash washer o copper washer, and size M6. So kailangan nyo palitan ng bago ito mga mix, no, but for now siya yung gagamitin ko muna para sa distilled water natin, saka natin palitan mga sa final. Punasan nyo na malinis ng basahan, then hand tight natin, yan, tsaka nyo gamitan ng wrench mga mix, no, or socket para iwas lost thread. At saka kung hindi talaga maiiwasan at wala kayong pampalit na bago na seal ring, ay bago nyo ibalik ito, siguraduhin nyo muna na maayos pa ito mga mix, no, para iwas leakage. Torque value nyan is 10 Nm, pero mamaya na tayo gagamit ng torque range mga mix. So ito ang distilled water na gagamitin ko mga mix, no. Tinakpan ko lang yung pangalan, kayo nang bahala mag-provide ng distilled water nyo. 1.5 liters to mga mix. So refill natin. Napapansin nyo mga mix, inuna ko muna siya sa compensating tank, no. Sa ganun ma-wash out talaga yung old coolant natin sa compensating tank. Then dyan na ako magre-refill sa radiator mayat maya. Okay, so malinaw na yung nilalabas niya ng tubig. Pwede na to. Always take note mga mix, pag mag-aano kayo ng coolant, magpa-flush out or mag-replace kayo ng coolant, maximum 3 years mga mix. Takpan na natin to, then continue tayo dun sa radiator. Yan, takpan nyo muna siya for the meantime, then proceed na tayo dun sa first muna sa bleeder screw. Okay, so ito yung bleeder screw nyo mga mix, no, or coolant air bleeder valve. So turn nyo siya 3 turns as the manual says. Then may guide na kayo dyan. Yan, nilagyan ko siya na sa ganun makita nyo. So purpose nito mga mix ay para ma-release yung mga trap na air packets mga mix, no. Okay, so 1 2 and 3. Ayan, ito din yung pagbabasehan natin kung fully filled na yung radiator natin mga mix. Also tilt nyo MC nyo slightly to the right side mga mix.
Yan, nasa ganun puno talaga. Pero ito nakapadak to. Ayan, nakapabor na siya sa may bandang kanan niya. Continue na natin pag sali ng distilled water natin. So kailangan naka-lean siya again sa may right side niya. Nang sa ganun pag tumagas dun sa may bleeder screw niya, ay alam na talaga natin na punong-puno na talaga yung tank natin mga migs. So tuloy-tuloy lang, hintayin natin na tumagas dun sa may bleeder screw niya hanggang mag-emerge na wala ng bubbles. Ayan, tumagas sa mga migs. So ayan, so continuous lang, no, wala ng bubbles mga migs. So pwede natin ito isarado. So anyway, yung torque value nito is 8 Newton meter. Then hand tight muna pag sisarado natin. After that, pwede nyo gamitan ng socket or wrench. So mamaya ko nagagamitan to ng torque wrench mga migs, no. Ayan, kung higpit muna gamit yung socket. So balik natin itong filler cap nya. Ayan, pandarin natin. At least mga migs, 3 bars. Then check natin siya for any leakages. So dito sa ano nya, radiator filler cap nya, dito sa water pump, may drain bolt nya, and then dun sa bleeder screw. Yan. So okay mga migs, so hintayin lang tayo 3 bars. Yan. So pwede natin patayin. Okay, yan, patay. Then let's give the engine some time para mag cool down mga migs, no. Then after that, drain na naman natin yung distilled water natin. A few moments later. Ayan, so sobrang lamig na mga migs, no. Saktong sakto. Natapos ko na rin malinis yung mga fairings nya. So drain natin mga migs. In process pa rin, tanggalin natin yung drain plug nya dito sa water pump. Yan. Sunod natin yung radiator filler cap. Ayun, mas lumakas yung tagas. And then luwagan natin ng 3 turns yung bleeder screw. 1, 2, and 3. Yun. Ayan, tulo-tulo na lang. Pero para masigurado natin na walang talang laman to, para walang maiwan, tilt natin yung motor natin side by side mga migs. Yan, galaw-galawin natin siya. Nasa ganun na ay ma-drain, fully drain talaga. Ayan mga migs, oh, nakikita nyo sa loob. Yun. So may mga laman pa yan mga migs. Yan, yung mga hasang-hasang nya. So gawin natin mga migs, tatanggalin ko yung paddock, then iano ko yung motor ng side by side. Okay, so tanggal paddock. Yan, then naka side stand, siguraduhin natin. Then tilt natin yung MC natin side by side mga migs. Ayun, ayun, kita nyo, may tumagas pa. Marami-rami pa to mga migs. So ano natin, no, kabilaan. Yan, marami-rami pang laman yan mga migs. Ganyan talaga yung pag-drain mga migs, no, tamang pag-drain. Sa galon ma-wash out talaga yung pinang flush out natin na distilled water. Okay, so may kabigatan dito motor na to eh. Yan, kabilaan. Okay, parang wala na. Yun, ito pa rin, may tutagas pa rin mga migs. So tuloy-tuloy lang hanggang wala talaga tubangas mga migs, no. Okay, so binalik ko na yung paddock, fully drained na talaga yung radiator natin. So balik na natin yung mga tinanggal natin mga migs, no, at saka refill natin yung coolant. Inisan ko lang yung drain hole. Then ito na yung bagong seal ring natin mga migs, no. So kailangan nyo talaga magpalit ng bago mga migs. Okay, so again, hand tight. Then tsaka natin siya gagamitan ng torque wrench mga migs, no. So again, 10 Newton meter yung torque value nito mga migs. So lagay natin siya sa 10. Yan, 10 mga migs. Okay, so pag narinig nyo nang mag-click to, means to say good na siya mga migs, no. 10 Newton meter. So dahan-dahan lang muna. Pag narinig nyo na yung click, good na yan. Sakto lang muna. Tapos din nyo siya hahawakan sa dulo. Dito ko muna siya hinawakan kasi alalay. So mapapansin nyo, hawak na ko sa bandang dulo nito, dito sa may handle nya. Kung di naman kayo gagamit ng torque wrench, basta alalayan nyo lang na hindi ma-lost thread. Once again, yun. Okay, nag-click na. Goods na yan mga migs, no. Okay, so bago tayo magsalin, ito muna mga migs, no, kung anong pinagkaiba ng M3.0 at saka M5.0. So, ang M3.0 ay OET or Organic Acid Technology na aluminum safe. Silicate free din siya na recommended ng KTM para sa mga bagong makina. Ang common na kulay nito mga mix ay pink at recommended ito ng KTM para maprotektahan yung aluminum parts ng engine natin, no.
Ayan, okay. So, sundutin nyo lang to mga mix para mabuksan. So, madaling salita, ang M3.0 ay O80 para sa mga bagong engines na di nangangailangan ng silicate. Kaya kung mababasa nyo sa manual, yan ang recommended ng KTM, ang 3.0. So, isasali natin yung coolant and ganun pa rin mga mix, no? Naka slightly tilt pa rin yung motor natin sa kanan. Ang Motorex M5.0 naman ay hybrid O80 na nagko-contain ng silicates mga mix. Usually green yung kulay niya, no? At para yun sa mga older engines na nangangailangan ng mga silicate protection mga mix. Ngunit ito ay nakakasira ng water pump seals natin mga mix, no? Making M3.0 safer para sa mga modern bikes. At saka bawal yung paghaluin yung mga mix, take note. So, sa madaling salita, M3.0 para sa mga bagong makina at M5.0 para sa may katagalan na mga mix. So mula dito, fast forward natin since nagsasali na naman tayo mga mix, no? A few minutes later. Ayan, lapit na siyang mapuno mga mix. So saktong-sakto meron pang natira para sa pag-top up sa compensating tank natin. Kasi mamax natin yan mamaya mga mix. Yun, puno na siya, no? Yan, puno na dito. So sa air bleeder screw niya, ano yun, tumagas na siya mga mix. Tayo na natin na wala ng bubbles. Yun, tuloy-tuloy na. Okay, goods na yan mga mix, no? Sarado na natin. Okay, so 8 Newton meters dito mga mix, no? Yun. Okay, so goods. Ayos na mga mix. Kunin ko lang tong sobra mga mix kasi matatapon to pag nilagay natin yung radiator cap. Yan, sayang din naman. Marami-rami rin. Yan. So sarado natin yon. Radiator natin. Balik natin yung radiator cap natin, yung filler cap. And then pandarin natin mga mix, no? So this time 5 bars. Then after that, palamigin natin. Then check natin yung radiator nya mismo kung nagbawas ba yung kulat natin mga mix, no? Then magta-top up na tayo sa compensating tank natin. And of course, before that, check muna natin for any leakages mga mix. So radiator filler cap nya goods naman, walang tagas. Dito sa drain plug ng ano nya, water pump, good din. Then the last but not the least ay itong air bleeder screw nya. So goods na goods mga mix, no? Okay. So sa ngayon, tayo na natin na mag-warm up yung radiator natin mga mix. Upon checking, pag malaki medyo yung bawas ng coolant mga mix, ibig sabihin may natrap na hangin dun sa loob, no, na kailangan natin i-bleed. So as of now, hintayin muna natin siyang mag-warm yung engine mga mix. Hanggang 5 bars. Yan. Okay, so medyo mainit-init na siya mga mix. Check natin. Yun. So 5 bars na siya. Ayan. Yan. 5 bars mga mix. So pwede na siya patayin. So hintayin na natin siya mag-cool down mga mix, no? Yung engine natin. Para mabuksan natin itong radiator cap at iwas disgrasya. 2,000 years later. Okay mga mix, so ito na, malamig na siya, no? So check na natin yung coolant. Pinalamig natin siya mga mix na sa ganun ay makaiwas tayo sa disgrasya mga mix, no? Kasi pag medyo mainit to, bubulwak yan, tumama pa sa mata natin yung coolant. So pag good yung result, dito tayo magta-top up sa compensating tank niya mga mix, no, sa max. Nang sa ganun ay bumaba siya dito sa coolant. So buksan natin. Nang sa ganun ay makita natin kung gaano karami yung bawas niya mga mix, no? So yun. Okay, goods na goods. Sobrang konti lang ng bawas niya mga mix. Yan. Normal na bawas yan. Sakto yan. So hindi na tayo magdadagdag dyan. Mula dyan mga mix, okay na yan. Okay. Sarado natin yan. Dito na tayo magta-top up sa compensating tank natin. Tapos sagad natin hanggang max mga mix, no? So take note, pag nagfa-flash kayo ng compensating tank, I mean coolant, kailangan yung isagad niya sa max mga mix, no? Then sa maintenance naman, in between max and minimum naman mga mix, pag top up lang. Pero pag nag-flash out kayo, nag-replace kayo, isagad nyo siya sa max mga mix. So yan. Okay, yun, max na siya mga mix, no? So goods na yan mga mix. Then balik ko lang takip. So ayan mga mix, nasa max na siya. So once again, pag magta-top up lang kayo, lagay nyo in between minimum and max. Pero pag nag-flash out kayo,
kailangan max nyo talaga mga mix, no. So tanggalin ko lang yung paddock. Sa ganun ay makita natin talaga yung true level niya mga mix, no. Okay, so, tanggalin na natin to. So sa Juke parang hindi na tatanggalin yung mga fairings niya mga mix kasi nakalabas na yung niya, radiator. Yan, naka side stand yan. So kita nyo medyo bumaba siya kasi side stand siya, di ba? So i-upright natin yung motor mga mix. Yan, okay, so yan, naka-max siya mga mix, no. Yan, kahit basahin nyo sa manual, pag magpa-flash out kayo dapat naka-max mga mix. Then maintain nyo lang sa max, between max and minimum pag magta-top up kayo. Pero after flash out, i-max nyo pag nag-refill kayo. Okay, so balik natin lahat. Alright mga mix, so hopefully nakatulong sa inyo ang video na to. So hanggang sa muli. Ciao. Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.